Mainit ang hapon nang bumaba si Naya mula sa kotse. Nakasabit pa rin ang shade sa buhok niya habang bitbit ang maliit na designer bag. Suot niya ang white dress na halatang hindi para sa simpleng family lunch, kundi para sa mga event na sosyal. Tita! Bati niya agad sa ina ni Kent na abala sa pag-aayos ng mesa sa hardin. Ang init-init tapos outdoor pa talaga tayo kakain? Ngumiti lang si Tita Mel. Naya, anak, minsan na naman tayo magkita. At saka andyan na si Kent. Tulungan mo na siya mag-ayos ng drinks. Napakunot ang noon ni Naya at bahagyang umiti. No problem po. Aniya, pero kahit ayaw, naglakad pa rin siya papunta sa lalaking abala sa may minibar. Naka-white polo si Kent, nakatupi ang manggas. Umiti ito na makita siya. Akala ko, maliligaw ka na sa traffic. Excuse me? Inikot ni Naya ang mga mata. I don't get lost. The world just takes time adjusting to my presence. Tumawa si Kent, yung tawang pamilyar na pamilyar kay Naya. Yung tipong alam niyang siya lang ang marunong magpatawa ng ganon dito. Ganun ba? Sagot ni Kent. Nilapitan siya para abutin ang baso sa shelf sa itaas. Miss Presence, gusto mo ba ng lemonade o iced tea? Both. Para I have an option. Ikaw na bahala mag-decide. Ikaw naman palagi na susunod. Habang nilalagay ni Kent ang yelo sa baso, napansin ni Naya kung gaano ka-gentle ang bawat kilos nito. Parang laging maingat kapag siya ang pinagsisilbihan. Laging may effort. Laging tahimik. Pero ramdam mo ang presensya. Ano? Titigan contest ba to? Tanong ni Kent nang mapansin siyang nakatingin. Baka naman may naiwan sa mukha ko. Baka mantika. Nagluluto ka ba kanina? Hindi. Pero kung gusto mo, magluluto ako. Ha? Hindi na. Marami na tayong food, oh. Sagot niya at iwas ng tingin. Kilala na kita, Naya. Sagot ni Kent sabay abot ng baso. Napatahimik siya saglit doon. Kilala talaga siya ni Kent. Lahat ng ugali, lahat ng paborito, lahat ng iniiwasan. Sa totoo lang, yun ang dahilan kung bakit nasasanay siyang nandyan ito palagi. Kahit brat siya, kahit reklamo siya ng reklamo, palaging may isang Kent na handang mag-adjust para sa kanya. Umupo ito sa tabi niya. So, kamusta naman ang week mo? Boring. Lahat ng tao sa office ko walang sense of fashion. Tapos yung bagong intern, ang kapal mag-eyeliner. Parang gusto kong tanungin kung nagbabalak pa siyang sumali sa costume party. Ngumisi si Ken. Namiss ko tong mga rant mo, ah. May kung anong mainit na bagay na dumaloy sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dahil sa init ng araw o sa mga salitang yun ng lalaki. Magsasalita pa sana siya nang bigla silang tinawag ni Tita Mel para kumain. Nagulat siya nang tanggalin nito ang baso sa kamay niya. Baka matapon mo. Ako na. Sabi ni Kent sa kalmadong paraan. Kent, hindi ako helpless. Hindi naman si ganon. Pero gusto ko lang tulungan ka. Palusot. Bulong niya. Pero pinanood pa rin ito magbuhos ng bagong drinks. Napansin niya kung paano nito inaayos ang lahat para maging komportable siya. Parang natural na instinct nito na lagi siyang unahin. Pagkatapos ng lunch, habang abala ang mga tita nila sa kwentuhan, si Naya naman nakahiga sa hammock. Hawak ang phone. Si Kent, nagdadala ng dessert plate sa kanya. Sweet tooth pa rin? Tanong nito habang inaabot ang cake. Of course! Sagot ni Naya. Pero bago pa man siya makakuha, nilagay ni Kent ang kutsarang may icing sa harap ng bibig niya. Tikman mo muna, baka hindi mo magustuhan. I can feed myself, come on. What do you think of me, imbalido? Alam ko, but I want to do it. Napabuntong hininga siya, pero kinagat din ang cake. Fine. Happy? Very. Yabang. Sagot niya pero natawa rin. Sa labas, maingay ang mga ibon, pero sa pagitan nila,
Parang may tahimik na mundong sila lang ang nakakaintindi. Hindi man nila sabihin, may kakaibang lambing sa bawat biro at titig. Pag-uwi nila, nagpresenta si Kent na ihatid siya. Sa loob ng kotse, sumandal si Naya sa bintana. Tinatago ang ngiti. Anong tinitignan mo? Tanong ni Kent at napansin siya sa salamin. Yung traffic, parang ikaw ang bagal minsan. Mabagal san? Sa pag-realize ng mga bagay-bagay. Napakunataw noon ni Kent pero ngumiti lang. Cryptic ka na naman. Hindi ako cryptic. Ikaw lang talaga mabagal makagets. Tumawa si Kent at tumingin sandali sa kanya. Napatingin si Naya sa labas. Nagpalit ng kulay ang ilaw sa stoplight. At sa sandaling yon, parang gusto niyang sabihin lahat ng nararamdaman. Kung gaano siya nasasanay sa presensya nito. Kung gaano niya gustong manatili ito sa tabi niya. Pero pinipili niyang manahimik. Pagdating sa bahay, binuksan ni Kent ang pinto para sa kanya. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan gawin yan, no? Sabi niya pero hindi umalis. Sanay na ako. Sanay ka na sa pagiging gentleman. Sanay na ako na ikaw yung kasama ko. Napangiti siya ng pilit. Tama ka. Kasi sino pa nga ba magtitiis sa ugali kong ganito, di ba? Hindi ko naman tinitiis, Naya. Gusto ko lang maging nandyan kapag kailangan mo. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, umayo siya ng hawak sa bag at tumango. Salamat pero wag mo akong sanayin. Baka mamiss ko kapag tumigil ka. Tumawa si Kent, pero may lungkot sa mga mata. Baka nga. Pagpasok ni Naya sa bahay, sumandal siya sa pinto at napangiti ng bahagya. Brat daw siya. Maldita. Spoiled. Pero kay Kent, kahit di niya sabihin, pakiramdam niya sapat siya. At siguro doon siya natatakot, na baka masyado siyang nasasanay, na baka isang araw hindi na siya iintindihin ni Kent gaya ng dati. Pero ngayong gabi, hindi niya yun iisipin. Dahil sa tuwing kasama niya ito, pakiramdam niya siya pa din ang sentro ng mundo. Kahit na hindi kailangan banggitin. Mainit ang hangin ng Sabado nang muling dumating si Naya sa bahay ni na Kent. Hindi naman siya inimbitahan, pero kailan ba siya humingi ng permiso? Bit-bit niya ang 2 cup ng favorite frap nila. Confident na makikita niya si Kent sa garden gaya ng dati. Pero pagpasok niya, ibang tanawin ang bumungad. Si Kent, nakaupo sa sofa, katabi ang isang babae na hindi niya kilala. Nakahawak ito sa braso ni Kent habang nagtatawanan. Natigilan si Naya. Sino to ityusarang babae? Oh, Naya! Masiglang bati ni Kent. Nang mapansin siya, tumayo ito agad gaya ng dati para salubungin siya. Tama-tama, dumating ka. Si Denise nga pala girlfriend ko. Tumigil ang mundo ni Naya ng kalahating segundo. Girlfriend. Hindi pinsan. Hindi kaibigan, kundi girlfriend. Napataas ang kilay niya at pilit na nakangiti. Girlfriend pala. Nilapag niya ang frap sa mesa, medyo madiin. Sayang, 2 lang to. Akala ko coffee date natin. Tumawa si Denise, yung tawang may halong pa-sweet. Okay lang, next time siguro. May sarili naman akong dalang drink. Wow, prepared siya. Ang sipag. Ani Naya sa isip. Tumango si Naya pero sa loob-loob niya, gusto na niyang ilublob yung cup ng frap sa mukha ng babae. Tingin pa lang nito alam niya na. Hindi naman to ang unang beses na may ipinakilala si Kent sa kanya na kasintahan. At gaya ng una, hindi niya gusto ang aura nito. Ngumingiti nga, naniningkit naman ang mga mata, halatang plastic. Denise, siya si Naya. Pinsan ko, lagi kami magkasama nun. Sabi ni Kent at tila hindi ramdam ang tensyon. Tumingin si Denise kay Naya. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. So ikaw pala yung sinasabi niyang palaging tumatawag kahit is oras? Nagtaas din siya ng kilay. Well, oo. Kasi unlike others, I have an actual reason para istorbohin siya. Hindi yung gusto lang magpapansin. Sumimangot ng bahagya si Denise, pero mabilis ding bumawi ng ngiti.
Of course. Family is always a priority, right? Right. Sagot ni Naya sa malamig na boses. At least, may alam kang tama. Natahimik si Ken. Alam nitong papunta na sa bangayan ang usapan nila. Guys, relax lang. Wala namang issue. Wala nga. We're good. 'Di ba? Cousin's girlfriend? Ngumiti ng pilit si Denise. Yeah, we're good. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpaalam si Naya pero paglabas pa lang ng gate, nilabas niya na ang cellphone at tinext si Ken. Ang bilis mo kala ko busy ka sa work. May time ka pa pala maghanap ng girlfriend. Agad naman ito nag-reply sa kanya. Naya, huwag ka na magselos. Ako? Nagsiselos? Excuse me. Ew, concerned lang ako. She looks fake. She's not. Denise is kind. Just give her a chance. Depensa naman ni Ken. Well, see. Kung hindi siya plastic, baka magustuhan ko rin. Pero kung marupok ka, ako ang unang magpapaalala sa'yo. Napailing si Naya pero sa loob-loob niya, at parang gusto niyang hindi magtagal ang mga ito. Makalipas ang 2 linggo, inimbita ni Ken si Naya na sumama sa dinner kasama si Denise. Wala sa plano ni Naya pero pumayag siya. For research purposes. Yun na lang ang sinabi niya sa sarili. Pagdating sa restaurant, agad niyang napansin kung gaano ka-effort si Ken. Pinagbuksan ng pinto si Denise, pinunasan pa ang upuan nito bago umupo ang dalaga. Tamang nakatitig lamang si Naya sa dalawa. This is so odd. Bulong niya sa sarili. Nagkibit balikat siya at kusang naupo sa katapat na upuan ni Ken. Ang tahimik mo yata. Di lang siguro ako sanay. Kasi 3 taon ka ng single, kaya nanibago ako sa'yo. Nagkatinginan ng dalawa, habang si Denise ngumiti lang. Cute niyo para kayo mag-shot ako mag-asaran. Napahinto si Naya. Huwag mo ikumpara yung level namin. Matagal na kami magkasama ni Ken. Hindi basta-basta yung samahan namin. Di ko naman sinasabing basta-basta. Pero sa tono ni Denise, ramdam ni Naya ang patago nitong yabang. Relax, ladies. Magkakasundo din kayo. Sure. Pero baka kailangan ng milagro. Sagot ni Naya sabay tikim ng wine. Tumawa si Ken pero halata sa mata nito ang pagod. Alam nitong si Naya lang ang kayang sumagot ng ganyan sa isang dinner. Pag-uwi nila tahimik si Naya sa kotse. Hindi siya nagsalita hanggang ihinto ni Ken sa harap ng bahay niya. Naya, pasensya ka na kanina. Alam ko medyo intense ka kay Denise. Intense? Ako? Hindi ako intense. I'm just being honest. Kung ayaw mo marinig, edi wag mo akong dalhin sa dinner next time. Gusto ko lang sana makilala mo siya. At bakit? Para makuha mo yung approval ko. Kent, di mo kailangang hingin yun. We both have a life. Pero don't expect me to pretend I like her. Huminga ng malalim si Kent. She's good to me, Naya. Good or convenient? Hindi agad nakasagot ang binata. Alam mo, Kent, hindi lahat ng mabait totoo. Minsan mabait lang kasi may gusto. Ipapaalala ko lang sa'yo yung ex mo. Hindi lahat ng prangka tama rin. Balik ni Kent pero mahinahon ang tono. Napatawa siya pero halatang nasasaktan. Tush! Pero kung masaya ka, fine. Enjoy your good girlfriend. Bumaba siya ng kotse at hindi na lumingon pa. Tsaka dapat nga, si Denise ang hinatid mo at hindi ako. Baka magselos yun at kontrahin pa ako. Kinabukasan, nakatanggap siya ng text. Agad siyang tumakbo palabas, hindi man lang nagpalit ng pambahay. Pagdating niya sa ospital, si Kent ang unang sumalubong sa kanya. Gulo ang buhok, halatang puyat. Naya, sabi nito, halatang nabunutan ng tinik nang makita siya. Okay na si Mom. Mild lang daw yung attack. Ba't di mo sinabi kagabi agad? You should have called me. Singhal ni Naya dito. Ayoko magpanika. Malumaning na sagot ng lalaki. Next time, wag mo akong protektahan. Hindi ako bulaklak na kailangang i-shelter. Can't naman Emergency yun. At least you're here now. Of course. Ako pa rin ang unang tatawagin mo sa ganitong sitwasyon. But, where's Denise? Ba't wala siya dito?
Tahimik lang si Kent bago nagsalita. She's out of town. Kagabi lang din after dinner. I tried to call her pero cannot be reached. I was scared last night. Akala ko mawawala na si mama sa akin. Thank you, Naya. Di ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Tumingin si Kent sa kanya. Tila gustong sumagot, pero pinili na lang niyang yakapin ito. Alam ko. Kaya wag mo ako sanayin lagi ka nandito. Baka makalimutan kung pwede ka mawala. At sa unang pagkakataon, piniling manahimik ni Kent. Isang linggo matapos ang insidente sa ospital, tila normal na ulit ang lahat. Pero sa loob ni Naya may kumukulo. Naka-cross-leg siya sa cafe, habang tinitignan ang cup ng kape na halos hindi niya ginagalaw. Ang totoo hindi siya sigurado kung bakit siya nandun. Siguro dahil gusto niya makita kung paano mag-date si Kent at Denise. Hindi naman siya invited, pero may common friends silang nag-post ng story. At syempre hindi niya mapigilang sundan. Ayun, si Perfect Denise, naka-arm link kay Kent. Parang pre-wedding shoot sa IG. Napairap siya. Kung makangiti parang siya lang marunong magmahal. Ma'am, sinong kaaway mo ngayon? Tanong ng barista sa kabilang counter. Kilala siya doon bilang Miss Mood Swing. Jealousy looks good on you. Biro nito pero binigyan lang niya ng matalim na tingin. Nang tumunog ang phone niya, hindi na siya nagulat. Si Kent. Where are you? I'm alive. Why? Yun ang pinakatanga niyang reply. Denise wanted to invite you later. Dinner with my friends. Pass. Ayoko sa group dates. Mariin niyang pinindot ang send button. Please, gusto ko lang magkaayos kayo. Gusto mo magkaayos kami? O gusto mong bantayan ko kayo? Nakataas pa ang isa niyang kilay. Walang reply. Napangiti siya. Tama ako. Guilty ka. Gabi na mapilitan siyang pumunta. Naka-all black siya, miniskirt, blazer, heels. Alam niyang overdressed siya pero that's the point. Kung magpapakita siya kailangan unforgettable. Pagpasok niya sa restaurant, agad siyang binati ni Kent sabay tayo. Kala ko hindi ka darating. Change of mind. Sagot niya sabay taas ng kilay kay Denise na nakaupo sa tabi nito. Hindi ako pwedeng mawala. Baka may mamiss akong drama. At boring sa bahay. Napangiti si Denise ng pilit. We were just talking about you. They told me how close you two are. Talaga? At anong sabi mo? Close na nakakainis? Tumawa si Ken para pakalmahin ang hangin. Okay lang, Naya. We're just sharing stories. Sure ka bang stories, hindi issues? Baka mamaya binabackstab mo na ako. Tahimik ang mesa. Lahat ng kaibigan ni Kent nagkatinginan. Isa sa kanila ang bumulong. Palaban tong si Naya. Always. Sagot ni Naya ng diretsyo. Habang nag-dinner, pinilit niya wag tumingin sa dalawa, pero hindi niya napigilan. Ang paraan ng pagtingin ni Denise kay Kent, parang sinasadyang ipamukha na sila na talaga. Sa gitna ng tawanan, biglang may naglaro sa isip ni Naya. Tumagilid siya sa upuan. Nagkunwaring abala sa phone. Naya, okay ka lang? Yeah, just texting someone. Someone? Nagtaas ng kilay si Denise. Yes, may day tomorrow. Tumigil ang lahat. Si Kent napakurap. You have a date? Bakit, bawal? Hindi lang ikaw marunong magmahal, no? Tahimik si Kent bago nagtanong. Sino? Just someone I met sa gym. Mabait, gentleman, hindi madaling maniwala sa mga pasweet. Narinig niyang napalunok si Kent. Good for you! Finally may love life ka na rin. Actually, hindi ko naman kailangan ng love life para maging masaya. Pero siguro mas okay nang may taong available kapag kailangan ko or matatawag kong akin talaga. But we'll get there. Naniligaw pa naman at hindi natin sure. May bahagyang ngiti sa labi ni Ken pero halata ang pagkailang. Naya, can we talk later? Depende. Kung may sasabihin kang interesting. Pagkatapos ng dinner, nag-offer si Kent na hatid siya. Hindi siya pumayag, pero nang mapansin niya ang pag-aalala sa mukha nito, sumakay na rin siya. Tahimik silang dalawa sa biyahe. Date, huh? Bakit? Bawal? Ingos niya.
Hindi ko sinasabing bawal, nagulat na ako. Bakit ka magugulat? Hindi naman kita boyfriend. Naya. Don't Naya me, Ken. Hindi mo pwedeng expect na palaging ako yung nakatingin sa'yo habang busy ka sa iba, no? Hindi naman kita hinihiling na maghintay. Exactly. Kasi alam mong gagawin ko kahit di mo sabihin. Hindi ko alam kung ba't ka ganyan. Parang gusto mong sabay maging masaya at masira ang buhay ko. Wow, so ako na pala yung problem dito. That's not what I said. Pero iniisip mo. Aminin mo, Ken. Hindi mo kaya makita ko may iba. Well, hindi mo pa nga nakikita ang kadate ko, ganyan ka na eh. Di ko alam kung anong gusto mo marinig. Truth. Kasi habang may girlfriend ka, ako yung nilalapitan mo kapag may problema. Ako yung tinatawagan mo kapag wala kang kausap. Pero pagdating sa saya, sa kanya ka. Hindi ganun yun. Then tell me, ano? Sa sandaling katahimikan, napatingin na lang si Naya sa labas at tanging ugong ng makina ang maririnig. Di ko sinasadya. Nasasanay lang ako na lagi ka nandyan. Tama, nasasanay ka at ako nasanay din. Nang huminto sila sa tapat ng bahay, hindi agad bumaba si Naya. Ken, huwag mo sanayan ng isang taong alam mong mawawala din sa huli. Bago ito nakasagot, bumaba na siya ng kotse. Pagpasok niya sa bahay, nagsimula siyang maglakad paakyat. Pero may tumulo sa gilid ng mga mata niya, hindi niya pinunasan. Hindi ako umiiyak, naiinis lang ako. Sa labas, nanatiling nakaparada ang kotse ni Ken. May ilaw pa rin sa loob, tila hindi rin makaalis. At sa isip ni Naya, kahit anong gawin niyang pagtanggi, alam niyang may parte sa kanya na ayaw tumigil, ayaw umalis. Hindi siya marunong maghintay pero kay Ken, hindi niya alam kung paano sumuko. Minsan lang matakot si Naya, pero ngayong gabi, literal na nanginginig siya. Gabi na nang mangyari yon. Isang aksidente sa kalsada. Hindi siya makatulog kaya nagpa siya siyang mag-drive palabas ng village. Gusto niya lang ng hangin, o baka gusto niya rin magkape. Pero ilang kanto lang may tumawid na aso. Bigla siyang kumabig at sumalpok sa poste ang kotse. Hindi naman grabe pero umuusok ang hood at may dugo sa noo niya. Great. Just great. Bulong niya habang nilalabas ang cellphone. Nanginginig ang kamay niya pero hindi niya namalayang si Ken agad ang tinawagan niya. Hindi 911. Hindi pamilya kundi si Ken. Hello, Naya. What happened? Medyo sumalpok lang ako. Sabi niya, pinilit pang magpatawa pero nanginginig ang boses. Nothing major, just, nasan ka? Matalim ang boses nito. Near Green Park, I think I can handle. Stay there. Mariin itong utos. Naputol ang tawag bago pa siya makatanggi. Ilang minuto lang, narinig niya ang tunog ng preno ng sasakyan. Si Kent, nakasando lang at mukhang kagigising lang pero diretso itong lumapit. Walang salita, agad siyang nilapitan at tinignan ang sugat niya. Anong parte? Nang I can handle it, yung totoo. Sinamaan siya nito ng tingin. Anong parte ng I can handle it ang hindi mo maintindihan? Singhal niya habang pinupunasan ng dugo sa kanyang noo gamit ang panyo. Relax, hindi ako mamamatay. Simpleng gasgas lang sa noo. Hindi ka pa mamamatay kasi nandito ako. Naya, paano kung mas grabe to? Ba't ka umaalis na mag-isa sa ganitong oras? Napaikot siya ng mata kahit nangingilid na ang luha. I just needed the drive, okay? Hindi ko naman ginusto. Hindi mo ginusto? Hindi mo ba alam kung gaano ako nababaliw sa pag-aalala sa'yo? Paano ko napuruhan ka? Natahimik si Naya doon. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil ngayon lang niya narinig na ganon karo ang tono nito. Ken. Pero hinila siya nito papunta sa sasakyan. We're going to the hospital. Habang nasa emergency room, tahimik lang si Naya. Si Kent nakaupo sa tabi niya, hawak pa rin ang kamay niya. Di mo naman kailangan magstay dito. Stop talking. Baka lalo magalit yung sugat mo. Hindi sugat na nagagalit, Kent. Tao yun. You scared me. I know. Sorry. Natakot din naman ako pero ano magagawa ng takot ko? Nangyari na at di ko naman ginusto.
Tahimik sandali. Ang tunog lang ng monitor at aircon na maririnig. Bakit ako? Ba't di mo tinawagan yung mom mo, yung pulis? Ikaw yung nasa emergency contact ko eh. Ako lang mag-isa sa bahay, out of town yung parents ko ulit. Tapos magkahiwalay na location pa. Napatingin si Kent. Hindi ito nagsalita pero kitang-kita ni Naya kung paano lumambot ang mga mata nito. Wala ko ibang maisip, ikaw na lang lagi. Tila gusto nito magsalita, pero pinigilan ng sarili. Tumayo ito, naglakad-lakad, halatang nilalabanan ng emosyon. Naya, please don't do that again. Don't scare me like that. At sino ka ba para pagalitan ako? Someone who cares too damn much. Pag-uwi nila, tahimik pa rin. Pero habang binubuksan ni Kent ang pinto ng bahay niya, biglang napahinto si Naya. Kent. Thank you. Huminga ito ng malalim sa katinitigan siya. I should be the one thanking you? Bakit naman? Kasi kahit ilang beses mo akong tinutulak palayo, nandito pa rin ako. Napatawa si Naya. Pero may kirot sa dibdib. Parang ang tanga naman ang statement na yan. Ang drama mo? Kala mo ba ako yung tipo ng babae nagpapasalamat sa mga knight in shining armor? Hindi. Alam ko ikaw yung tipo ng babae na susunod sa dragon nang naka-heels. Then maybe next time wag mo na ako saluhin. Baka ikaw naman ang masunog. Kung ikaw ang dragon, handa ako masunog. Natahimik si Naya. Nilingon niya si Kent at doon niya nakita yung titig na hindi pang pinsan. Mabigat, totoo at nakakakuryente. Gusto sana niyang bawiin ang hininga pero huli na. Ang puso niya, tumalunas sa pagitan nilang dalawa. Kent. Pero bago pa siya makasagot, humakbang ito palapit at hinaplos ang pisngi niya ng maingat. Rest. I will stay until you fall asleep. Hindi na siya nakapagsalita pa. Sa unang pagkakataon, hindi na siya umalma. Hinayaan niyang yakapin siya ng katahimikan, ng presensya nito, ng tibok ng pusong ayaw niyang aminin. Sa labas, umuulan. Sa loob ng kwarto, ang tanging naririnig ay ang mahinang hininga ni Kent sa tabi niya. At sa gitna ng ulan, sa pagitan ng mga salitang hindi masabi, unti-unti niyang naramdaman ng takot. Hindi dahil muntik na siyang mamatay, kundi dahil sa wakas, natatakot na siyang mabuhay nang wala si Kent. 3 araw na mula nung aksidente. Maayos na ang sugat ni Naya, pero hindi pa rin siya mapakali. Hindi dahil sa sakit kundi dahil kay Kent. Mula ng gabing yon, mas madalas itong dumadalaw. Minsan may dalang pagkain, minsan wala. Pero lagi may dalang tahimik na pag-aalala. Pero habang tumatagal, lalo lang siyang nalilito. You can't love this person, Naya. Mali. Sobrang mali at nakakilabot ang ginagawa mo. Pulong niya sa isip. Pero bakit parang ako pa rin ang pinipili niyang alalahanin? Nakaupo siya sa veranda. Hawak ang mug ng kape nang dumating si Kent. Wala nang pa-text. Bigla na lang pumasok sa gate na parang bahay niya. Typical. Knock knock. Brought you soup. Akala ko may girlfriend ka na. Tagaluto niyan. She doesn't cook. Huh. Figures. Sagot niya sabay higop ng kape. Perfect sa picture. Pero useless sa kusina. Just like me. Naya. Ano? Nilapag niya ang mug. Tumingin sa kanya. Bawal na ba magsabi ng totoo? Alam mo, Kent, napansin ko lang, ang dali mo mag-alaga ng iba pero hirap ka magdesisyon para sa sarili mo. Ano ibig mo sabihin? Lagi kang may girlfriend. Laging may sinusuyo. Pero hindi mo alam kung sino ba talaga yung gusto mong piliin. Nagtagal ang tingin ni Kent sa kanya. Saka siya marahang tinanguan. You're assuming things again. Hindi ako assuming. I'm just observing. Alam mo yung difference? Tumahimik si Kent. Naya leaned forward. Ang kanyang siko ay nasa lamesa. Lahat ng babae mo, lagi mong pinipilit mahalin. Pero sa totoo lang, ikaw mismo hindi mo alam kung anong gusto mo. Ang gusto mo kasi yung laging safe. Safe? Yeah, safe. Predictable, pretty, friendly sa parents, walang issue. Hindi ko sinabing, pero iniisip mo. Halos hindi siya makahinga sa tensyon sa pagitan nila.
Nakita niyang gumalaw ang panga ni Ken. Parang gustong sumagot pero pinipigilan. Ba't mo ako lagi nilalapitan, Ken? Kapag may problema ka ako, kapag may gusto kang patawanin o gusto mo magkwento, sa akin. Pero kapag may girlfriend ka, bigla ako nawawala sa radar mo. Ano ba tingin mo sa akin? Spare tire? Naya, you don't understand. Then make me understand. Hindi kasi ganun kadali. Bakit hindi? Dahil hindi lahat ng gusto mo pwede. Lagi naman ganyan ang linya mo eh. Hindi pwede. Alam mo bang ilang taon ko na yung naririnig sa'yo? Tuwing mag-aaway kayo ng girlfriend mo, nandito ako. Tuwing may masakit sa'yo, nandito ako. Ako yung first call mo. Pero kapag masaya ka, ako yung last na nakakaalam. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka ka-unfair? While me, I'm being all out sa'yo. Tumayo si Naya. Tinakbo ng kaba ang dibdib. Akala mo hindi ko alam, Ken? Na ako yung gusto mong lapitan pero ayaw mong piliin. Kasi iniisip mo mali. Mali naman talaga. Ano sabi mo? Mali, Naya. Mali na masyado tayo malapit. Mali na hinahayaan ko masanay ako sa'yo. Bakit? Dahil magpinsan tayo? Tahimik at hindi makatingin si Ken. Diyos ko, Ken. Malayong pinsan lang kita. Yung totoo naman hindi tayo magkadugo, di ba? Pero sige, sabihin na nating mali. Ba't mo ako ginaganyan? Ba't mo ako tinatrato na parang ako yung mundo mo tapos kapag dumidikit ako bigla kang umaatras? Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya is not an excuse. Hindi mo pwedeng sabihin na aksidente lahat. Kasi araw-araw mong pinipili na ganito tayo. Naya, don't you dare say my name like that. I care about you. Care. Tumaas ang kilay ni Naya at tinuro siya. Huwag mo kong lokohin at huwag mong lokohin ang sarili mo. That's not care, Ken. That's something else you're scared to admit. Tila nabingi si Ken sa sinabi niya. Nakatitig lang ito sa kanya. Parang gusto siya nito yakapin pero pinipigilan ng buong mundo. You don't get to play safe with me. I've seen you fall in love so many times, but none of them made you this confused. You only get like this with me. Tahimik. Tanging mahinang ihip ng hangin at tibok ng puso niya ang naririnig. Naya, sabihin mo. Kung mali, sabihin mo wala akong karapatang magtanong. Kung mali, sabihin mo hindi mo ako kailanman minahal kahit konti. Pero imbes na sagutin, lumapit si Ken. Isang hakbang lang, pero sapat na para tumigil ang mundo ni Naya. Hindi ko kayang sabihin. At doon siya natahimik. Napalunok si Naya. Pilit pinipigilan ng sarili. That's the problem with you, Ken. You can't admit what you really want. Kaya kahit may chance ka na, palaging huli kang dumating. At ako? Natatamad na akong hintayin ka. Di mo naman kailangan. Yeah, I don't have to. Kasi sa totoo lang, pagod na ako maging safety net mo. Naglakad siya papasok ng bahay. Pero bago pa tuluyang maisara ang pinto, nagsalita si Ken. Hindi ko gusto mawala ka. Then stop treating me like I'm someone you can lose only when it's convenient. Sinara niya ang pinto nang hindi lumingon. Sa loob bumuntong hininga siya at nanginginig ang daliri. Hindi siya umiyak o sumigaw. Ayaw niya. Pero ramdam niya, may mabigat na pumutok sa dibdib niya. Isang damdaming matagal niya nang tinatago. Ngayon, hindi niya na kayang itanggi. Ba't kailangan ko magmahal ng taong hindi marunong lumaban para sa nararamdaman niya? Sa labas, hindi pa rin umaalis si Ken. Nakatalikod sa pinto, hawak ang ulo parang gustong wasakin ng lahat. At doon niya naisip, hindi pala totoo yung sinasabi nilang, unsaid feelings fade with time. Kasi ang totoo, habang mas pinipigilan mo sabihin, lalo itong tumitindi. Hindi planado ni Naya ang pagpunta sa cafe na yon. Gusto niya lang mapag-isa. At makapag-isip-isip nang biglang may lumapit sa table niya. Well, look who's here! Wika ni Denise. May ngiting hindi umaabot sa mata. Ang pinsan ng boyfriend ko. Napangisi si Naya. Ang malayong pinsan ng boyfriend mo.
Malayo nga pero daig mo pang jowa ko makalapit, no? Pero siguro, dapat lang na may limit din ang paglapit mo sa lalaking may karelasyon na. Limit? Sweetheart, kung may limit talaga, dapat yung boyfriend mo ang tinuturuan mo, hindi ako. Excuse me? I said what I said. Sagot ni Naya sabay lapag ng bag sa mesa. Hindi ko alam kung anong gusto mong patunayan, Denise. Na ako yung problema? Na ako yung inuuna niya kaysa sa'yo? Tumigas sa ekspresyon ni Denise. Hindi mo ba napapansin kung gaano ka kabastos tingnan? Ginagamit mo yung pagiging pinsan mo para makapasok sa buhay niya. Oh please? Umiling si Naya. Bahagyang natawa pero malamig ang mga mata. Kung may problema ka sa pagiging close namin, maybe you should look at why he talks to me more than you. And also, huwag mong gawing moral issue ang hindi mo kayang kontrolin. Hindi ko kasalanan kung mas pinipili niya magkwento sa akin kaysa sa'yo. Maybe you're just too shallow for him. Watch your words, Naya. Or what? Ipapatawag mo si Ken, papupuntahin mo dito? Go ahead. Pero baka pagdating niya dito, magpasalamat pa siya sa akin. Kasi at least may taong marunong sumagot sa'yo ng diretsyo. Nag-iba ang mukha ni Denise. Nawala ang pa-sweet. Napalitan ng halatang inis. Ang yabang mo. Kala mo kung sino ka. Isa ka lang namang spoiled brat na walang alam kung di makuha ang gusto niya. Maybe. Pero at least hindi ako desperada para ipilit ako na ako yung the one ng isang tao. Lumapit siya kay Denise. Halos magtapat ang mukha nila. Alam mo yung pinakaayaw ko sa mga kagaya mo? Yung pa-victim pero manipulative. Yung tipong iiyak sa harapan ni Ken, tapos ako palalabas na masama. Matalim ang tingin ni Denise sa kanya. Maybe because you are the problem. Then maybe, he would not keep coming back to his problem if you were enough. Ramdam ni Naya ang pagputok ng ugat ni Denise sa sentido. You'll regret this? Bakit? Sasabihin mo kay Ken? Go ahead. Sabihin mo lahat. Baka sakaling yan pa ang kailangan niya para tuluyan kang iwan. At umalis siya. Hindi nagmamadali, hindi tumitingin sa likod. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Naya, kumalabog ang gate. Ilang sandali bumukas ang pinto at pumasok si Ken. Galit. Naya, can we talk? Wow. Aggressive much? Ano bang problema mo kay Denise? Nagkita kayo kanina. She told me what happened. Oh, she told you. I'm sure nag-skip siya sa part na sinabihan niya ako attention seeker. Naya, you didn't have to start a fight. Hindi ako nagsimula, pero ikaw nagtapos. Tumigil siya. Hindi sanay si Naya na sigawan ni Ken. Hindi sanay na galit ito sa kanya. Ba't kailangan palaging saktan yung taong walang ginagawa sa'yo, ha? She's trying, Naya. She's trying to be civil. Civil? Can't she called me names? Sinabihan niya akong user, flirt, manipulative at masama. Naniwala ka agad? Hindi ko sinabing naniwala ako, pero nagalit ka. At yan ang mahalaga, di ba? Pag siya umiyak ako agad may kasalanan. Hindi ko siya pipiliin sa'yo, Naya. Pero ayoko ikaw yung dahilan kung bakit siya nasasaktan. So gusto mo pala maging martir? Gusto mo iligtas kami pareho? Di mo naintindihan. Ayoko naintindihan! Dahil sa tuwing sinusubukan ko umintindi, ako yung nasasaktan. Tahimik muli, ramdam ni Naya ang bigat ng katahimikan. At tila nagkaroon na ng pader sa pagitan nila. Fine. Kung gusto mong maniwala sa kanya, bahala ka. Pero wag mong asahan na tatahimik ako kapag inaapakan ako. Naya, leave! Di ko gustong. Can't for once gawin mo yung gusto ko. At sa unang pagkakataon, umatras si Kent. Tumalikod ito at tahimik na umalis. Pagkasara ng pinto na natili nakatayo si Naya, halos wala ng emosyon. Ganito pala yung pakiramdam. Nang unang beses na hindi siya kumampi sa akin. Matapos ang pagtatalo na yon, hindi na nagparamdam sa kanya si Ken. Kaya napaisip siyang, siguro tama na nga. Tama na lahat at tama rin siguro si Denise. At mali ang nararamdaman niya para kay Ken. Mali sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao. It's been 3 weeks.
Napahila mo siya ng kamay at ginulo ang buhok. Ito ba yung feeling na mag-ghost? Hindi. Mabuti nga to para tumahimik na buhay ko. Walang Kent, walang Denise, walang drama. Walang mas masakit kay Naya, kundi ang marinig ang balitang hindi galing kay Kent mismo, kundi sa ibang tao. Kaswalang yon. Sunday brunch, tahimik na nag-uusap ang mga tita niya tungkol sa negosyo, nang marinig ang tungkol sa kasal. At bago pa siya makapagtanong, may tita nang ngumiti sa kanya. Si Kent pala, ipapakasal sa anak ng business partner ng papa niya. Maganda raw yung babae, edukada, tahimik, perfect wife material. What's her name again? Right, Denise. Natigilan si Naya pero ngumiti rin. Wow, congrats sa pinsan ko. Pero sa loob niya para siyang pinagsakloban ng langit at lupa. So this is it. We finally decided to settle down. Pinipili niya na ang tama and I should be happy. Nasa garden siya. Nakasandal sa swing. May hawak na baso ng juice na halos hindi niya mainom. Nilingon niya ang backdoor nang marinig ang pamilyar na tinig. Naya. Wow! Ang fiancé ng taon. Please don't start. Start? Di ako nagsisimula. Ikaw ang lumapit. I was going to tell you. Yeah? Kailan? Sa mismo wedding day para surprise? Naya, I didn't like it. Di mo kailangan mag-explain. You want my help para sa preparation? Sorry, I can't. Busy na rin ako sa sarili kong buhay. There is a reason. Oh, I'm sure. Let me guess. For the family, for business, for peace, the usual crap. Hindi ito simpleng desisyon. Walang simpleng desisyon kapag puso ang pinag-uusapan, Kent. Wala kang karapatang sabihin hindi mo ginusto kasi kung talagang ayaw mo, edi lumaban ka sana. But I think you and Denise fit each other. Mahal niyo naman ang isa't isa, hindi ba? Huwag mo nang alokohin ang sarili mo. Tahimik. Humakbang si Kent palapit. Pero hindi siya umatras. Nagkaharap sila parehong galit, parehong sugatan. Di mo alam kung anong pinasok ko. May pressure, may kasunduan, may... Stop, please. Please lang. You don't have to say sorry or be sorry. Huwag mo nang i-explain para sa sarili mo. I get it. Nagtagal ang tingin nila sa isa't isa. Si Kent hindi makasagot. Si Naya pilit tinatawanan ng sarili. Tama nga siguro si Denise. Spoiled brat nga ako. Akala ko kasi kapag minahal ko ng totoo, babalik din sa akin pero mali pala. Hindi mo alam kung gaano ako nahirapan. Hindi ko makita yung point mo kung ba't ka nahihirapan. You have the best of the both. Ipapakasal ka sa taong mahal mo. Then you'll have the seats sa company nyo. May mga bagay na hindi mo naiintindihan, pero ayaw ko ipaintindi sa'yo dahil alam kong mali. Agad pinalis ni Naya ang isang bagay na sumulpot sa utak niya. Ayaw niyang umasa dahil tulad ng sinabi ni Tumali. Tumalikod siya pero hinawakan ni Kent ang braso niya. Hindi siya lumingon. Naya, please, this isn't what I want. Then what do you want, Kent? Anong gusto mo? Isang malalim na hinga lang ang sagot ng lalaki. At doon niya nalaman ang totoo. Hindi dahil walang gusto si Kent, kundi dahil mas pinili nito manahimik. See? You can't even say it. Hindi ko pwedeng. Sabihin mo! We both know! We felt that we had a thing. Sabihin mo! Kahit isang beses lang na ako yung gusto mo. Ayan! Yan ang dahilan kung ba't galit ako. Kasi pinipigilan mo yung mga salitang kaya mo namang sabihin. Kasi alam mo pag sinabi mo wala nang babalikan. Hindi ganon. Then tell me how it is, Ken. Hindi ko pwedeng gawin to sa pamilya ko. Right. Pamilya mo nga rin pala ako, no? Alam mo nakakatawa ka. Akala ko ako yung brat. Pero ikaw, marupok ka sa responsibilidad. Marupok sa expectation. Marupok sa sarili mong puso. Hindi ako marupok. I'm trying to protect you. Protect me? Sa anong paraan? Sa hindi pagsasabi ng totoo, Ken? Hindi yan proteksyon. Kaduwagan yun. Naya, please don't walk away. But you already did. Hindi siya iyakin pero ngayong gabi hindi niya na napigilan. Pinaglaban kita. Kahit walang kasiguraduhan. Pero hindi mo ako kayang piliin kahit malinaw na lahat. Nilingon niya ang bintana.
Doon sa labas ng gate nakita niya nakatayo pa rin si Kent. Nakasandal sa kotse at nakayuko. Gusto niya sanang bumaba. Gusto niya sabihin kaya pa nilang ayusin. Pero hindi niya ginawa. Kasi alam niyang hindi na siya kailangan makipaglaban sa lalaking hindi marunong lumaban pabalik. I'm not worth the fight. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan nagising si Naya na parang hindi siya umiyak. Tinignan niya ang sarili sa salamin. Pula man ang mga mata pero matatag pa rin ang tingin. Fine, kung gusto niya magpakasal, go ahead. Huwag niyo lang asahan na manonood ako. Kinuha niya ang phone at nag-type ng mabilis. Congratulations in advance. Tell your fiancé she's lucky. Not everyone gets a man who knows how to give up what he loves. Pinindot niya ang send sa hangumiti. Tahimik ang gabi. Maaga nang sumuko ang lunsod sa ulan. Yung tipong maririnig mo lang ang patak sa salamin. Mabagal, mabigat at parang sinasadya. Nakatulala si Naya sa city lights mula sa katabi ng kondo. Wala siyang music, walang alak, walang distraction. Bukas, engagement party ni Kent. Bukas, kailangan niyang umiti. Bukas, kailangan niyang kalimutan. Pero ngayong gabi gusto niya lang manahimik. Hanggang sa marinig niya ang katok. Sunod-sunod at pamilyar. Nagkuyom siya ng kamao. Hindi na siya dapat magulat. Paulit-ulit na kasi ito nangyayari. Si Kent darating kapag late na. Kapag tapos na ang lahat, kapag huli na ang mga salita. Binuksan niya ang pinto. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil gusto niyang matapos na rin to. Anong trip mo? Sarkastikong bungad niya. Please, can we talk? Ano gusto mong pag-usapan? Yung engagement mo bukas? O gusto mong i-announce ko sa buong mundo? Hindi ganon. Then what? I love you. Natigilan si Naya. Parang natanggal lahat ng ingay sa paligid. Pero hindi niya ipinakita apektado siya. Wow! Ngayon ka lang nagsalita after lahat ng sakit? After lahat ng pagpapakababa ko, ngayon mo lang sasabihin yan? I can't hide it anymore. Funny. Kasi ako ilang beses kong sinubukang marinig yan. Alam mo kung anong binigay mo sa akin na kapalit? Your silence. Naya, please, hindi ko pwedeng sabihin noon. Hindi ko kayang siraan yung reputation mo, family mo, classic. Hindi mo kayang ipaglaban ako pero kaya mo magmakaawa ngayon kasi guilty ka na? I'm not guilty. Mahal kita and that's the truth. Mahal? Don't you dare call it that. You had a chance, Kent. Dun sa garden sa harap ko pero tumahimik ka. Alam mo kung ano ibig sabihin nun? Hindi talaga ako mahalaga sa'yo. Hindi totoo yan. Then prove it! Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo nga ako ang gusto mo. Hindi ko pwedeng. Ayan na naman eh. Yan na naman yung salitang hindi pwede, hindi pwede. Lagi may dahilan, Kent. Lagi ka may pero. Ako, paano naman ako? Ikaw lagi may dapat, may bawal. Pero ako, pinsan kita, Naya. Pinsan kita, malito. Malayong pinsan! Bakit magkapatid ba yung mga magulang natin? Magpinsan ba sila? Huwag mong gawing kasalanan ang damdamin natin. Pero kasalanan pa rin sa mata ng pamilya. At kailan ka pa natutong maniwala sa mata ng iba? Hindi ba ikaw yung lagi nagsasabi na huwag magpa-apekto sa sinasabi ng ibang tao? Pero ngayon ikaw mismo yung takot sa tingin nila. Kung paano sila magre-react. Hindi na sumagot si Ken. Lumapit ito at mabagal na hinawakan ang braso ni Naya. Alam ko malito, alam ko late na, pero kahit anong gawin ko, ikaw pa rin yung hinahanap ko, Naya. Tigilan mo na to. Hindi ko nga kayang tigilan. Kahit ilang beses kong sabihin tama to, palagi ikaw yung mali na gusto ko. Stop! Stop! Please stop saying those things. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na marinig yan. Hindi ko kaya. Kasi kahit ilang babae pa, kahit ilang beses kong sinubukang kalimutan ka, hindi nawawala tong pagmamahal ko sa'yo. Ang daya mo. Ang daya mo kasi. Ngayon mo lang to sinabi. Ngayon na huli na yung lahat. Hindi pa huli kung lalaban tayo. Laban? Anong laban, Ken? Yung laban na ako lang tatanggap ng sisi? Na ako lang yung babae na walang hiya kasi nagmahal ng pinsan? Gusto ko ang pagsisihan yan eh. I am so stupid. Kasi umasa ako sa isang bagay na dihado ako. Pero tanga ako eh.
Tanga yung puso ko kasi sa lahat ng lalaki, bakit ikaw pa? Ano ba meron sa'yo na wala sa iba? Kung princess treatment lang, pwede ako mag-hire ng sandamakmak na bodyguard. Nang magtama ang kanilang tingin, malinaw ang lahat ng sakit, galit, pag-ibig, at lahat ng dapat sanang nasabi noon pa. Hinawakan ni Kent ang pisngi niya. Mabagal, parang natatakot. Pero hindi siya umatras at bago pa siya makapagdesisyon, hinalikan siya ni Kent. Hindi yun halik ng dalawang taong sigurado. Yung halik ng dalawang taong alam na sa huli, hindi kayang magpapigil. Hinayaan ni Naya ang sandali. Kasi gusto niyang maalala ko anong pakiramdam na mahalin siya ng lalaking ayaw manindigan. Pero maya-maya itinulak niya ang lalaki. You should stop this stupidity, Kent. Mahal kita, Kent. Pero mas mahal ko ngayon ang sarili ko. Kaya kung pipili ka ng pamilya, fine. Pero pipiliin ko ang kapayapaan ko. Walang nasabi si Kent. Tiningnan lang siya nito, parang gusto pang lumapit. Pero alam nilang pareho ito na ang dulo. Goodbye, Kent. And congratulations. Isinara niya ang pinto sa pagitan nila. Sa labas, naramdaman niya ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Tahimik ang bahay ng mga Fuentabella ng gabing yon. Matapos ang engagement party, tahimik na umuwi si Kent. Dala ang bigat na pakiramdam na hindi may paliwanag. Wala siyang ininom pero pakiramdam niya lasing siya hindi sa alak, kundi sa bigat ng lahat ng kasinungalingang kailangan niyang buhatin. Pagpasok niya sa study ng kanyang ama, napansin niyang bukas ang ilaw. Nasa loob si Don Emilio, may hawak na lumang kahon. Hindi niya agad pinansin. Pero nang marinig ang sariling pangalan, napahinto siya sa pinto. Wala naman sigurong problema kung malaman niya balang araw. Mahina at halos bulong na sabi ng kanyang inang si Melanie. Hindi kailangan malaman ni Kent. Hindi niya kailangan malaman na hindi dati siya kadugo. Mabilis na kumilos si Kent. Hinarap ang dalawa na puno ng pagtataka at naghahanap ng kasagutan. Oh God! Usal ni Mel. Kita sa mata nito ang guilt. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang pagdududa sa sarili o ang kumpirmasyon na hindi talaga siya kabilang sa pamilya. Hindi siya makagalaw. Hanggang sa tuluyang mabitawan ng ina ang lumang kahon. Bumukas yun. Nakita niya ang nakasilip ang birth certificate. Ibang apelido, ibang pangalan. Kenneth Valerio. Hindi niya na kailangang itanong. Bakasta sa mga mukha nito ang katotohanan. Hindi niya maalala kung paano siya nakalabas ng bahay. Basta ang alam niya, susunod niyang hakbang papunta sa kondo ni Naya. 2:00 na ng umaga. Tulog na ang buong lungsod, pero hindi si Naya. Gising siya, nakatingin sa kisame. Nilalabanan ng alaala ng halik nilang dalawa kagabi. Hanggang sa may kumatok, 3 beses mahina pero buo. Hindi naman siguro siya. Pero binuksan niya ang pinto, at ayun nga. Si Kent nakatayo at basang-basa na naman. Hindi na yun mata ng lalaking takot. Iba, parang nabunutan ng tanikala. Kent, ano ginagawa mo dito? Akala ko may... Hindi ako Fuentabella. Napatigil si Naya. Ano? Hindi nila ako anak. Hindi ako kadugo ninyo. Hindi kita pinsan, Naya. I was adopted. Parang tumigil ang oras. Nakita niya nanginginig ang kamay ni Kent habang inaabot ang papel. Yung birth certificate. Ito ang totoo. Inampon lang nila ako nung bata ako. Kaya nila tinago kasi gusto nila lumaki akong parte ng pamilya. Hindi agad nakasagot si Naya. Hindi to biro? Hindi. Kaya ako nandito kasi ayoko matapos yung kwento natin sa takot. Alam ko mali noon pero ngayon wala na yung hadlang. Kent, alam ko sinaktan kita. Alam kong huli na. Pero hindi ko kayang magpanggap pa. Hindi mo alam kung ilang taon kong pinigil na sabihin na mahal kita. Huminga ng malalim si Naya. Ang taya mo pa rin. Sa lahat ng pagkakataong kaya mong sabihin, pinili mong manahimik. Tapos ngayon bigla ka na lalabas na, surprise, hindi tayo magpinsan? Alam ko mahirap paniwalaan. Pero hindi ako pwedeng magsinungaling ulit. Di ko alam kung ano pa yung totoo, Ken. Di ko alam kung ito ba? Dahil mahal mo talaga ako, gusto mo lang takasin yung sitwasyon mo. Hindi ako tumatakbo.
Ngayon lang ako lumalaban. Mahal kita, Naya. Napapikit siya kasabay ng pagpatak ng luha na kanyang pinipigilan kanina pa. Alam mo bang, ilang gabi kong iniyakan yan? Ilang beses kong kinalimutan yung boses mo? Then don't forget. Kasi ako hindi ko magagawa yan. Kapal na mukha mo. Hindi mo alam kung anong klaseng sakit yung pinagdaanan ko. Tapos ngayon bigla ka nalang lalapit ulit na parang wala nangyari? Alam ko, pero gusto ko nang ayusin lahat. Di mo maaayos ang pusong ginulo mo, kaya subukan mo lang akong hayaan. Alam mo, kung ibang babae siguro ako matagal na akong bumigay. Pero hindi na ako yung Naya na palagi naghihintay sa'yo. Kung totoo ang lahat ng yan, patunayan mo. Hindi sa salita kundi sa gawa. Bibigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi kita binibigyan ng kahit ano. Ikaw ang kukuha nun. Kinabukasan, tahimik pero may ngiti si Naya ng magising. Hindi dahil tapos na ang sakit pero dahil may linaw na. Hindi sila magpinsan. Hindi na bawal magmahal. Pero hindi rin ibig sabihin madali na ang lahat. At sa unang pagkakataon hindi siya umaasa. Hindi siya naghihintay. Basta ngayon, gusto lang niya makita kung hanggang saan kayang lumaban ni Ken. Kung dati, isa siyang prinsesa, ngayon siya na ang reyna ng sarili niyang mundo. Pag-ikot ng umaga, sumila yung unang sinag ng araw. At sa loob ng bahay ng mga Fuentabella, isang eksenang matagal niya nang iniiwasan na magaganap. Hindi ako nandito para magpasalamat pa. Nandito ako para sabihin sa inyo kung sino ang pipiliin ko mahalin. Naramdaman ni Mel ang pag-igting ng hangin sa pagitan nila. Ken? Bulong niya, pero huli na, si Naya. Umalingaw-ngaw sa buong sala ang pangalan. Si Mel ay napahawak sa dibdib. Si Emilio naman biglang tumayo at galit at hindi makapaniwala. Anong kalokohan yan? Hindi ho ito kalokohan. Magpinsan kayo. Hindi kami magkadugo. Pero sa mata ng lipunan magkadugo kayo. Hindi mo pwedeng. Hindi ko kaya mabuhay sa mata ng lipunan. Kung ibig sabihin nun, kailangan ko itago kung sino mahal ko. Buong buhay ko sinunod ko lahat ng gusto nyo. Ngayon lang ako hihingi ng isa na makapiling ang babaeng mahal ko. Kent! Masisira tayo nito. Masisira ang pangalan natin. Kung masisira ang pangalan natin dahil sa katotohanan, marahil matagal na tayong wasak. Tahimik at walang sumagot. Tumalikod siya at naglakad palayo. Dala ang katotohanang mas mabigat pa sa anumang pangalan. Ang katotohanang sa wakas, alam niya na kung sino siya at kung sinong pipiliin niyang mahalin. Kahit ano pa ang kapalit. 2 araw ang lumipas, tahimik ang paligid pero sa loob ni Naya, parang may bagyong hindi natatapos. Matapos ang pag-amin ni Ken, hindi ito nagparamdam. Walang text, walang tawag. Hindi niya alam kung iniiwasan siya o sadyang binibigyan siya ng espasyo. Hindi mo dapat siya hayaan, Naya. Pero sabi mo, kung gusto mo makitang lalaban siya, at lalaban nga ba? Huwag mo na isipin yun. Pagpapagaan niya sa sariling damdamin. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, napahinto siya sa tunog ng pamilyar na makina. Isang itim na kotse. Bumukas ang pinto. Bumaba si Ken. Maayos, disente pero halatang hindi natulog ng ilang gabi. Pwede ba kita makausap? Bakit? May press release ka na ba? O magpapaliwanag ka na naman? Neither. This time gusto ko na magsalita na walang takot. Nagpunta sila sa park nilang tambayan noon. Sinabi ko na sa kanila ang totoo. Anong totoo? Yung tungkol sa atin. At anong sabi nila? Galit. Sobrang galit. Pero hindi ako umalis para humingi ng tawad. Umalis ako para pumili. Pumili? Tama ka, Naya. Dati duwag ako. Dati lagi kong inuuna ang tama sa mata ng iba. Pero ngayon ayoko mamuhay sa mga mata nila. Gusto ko mamuhay sa katotohanan. Tahimik lang siya. Pinagmamasdan ng lalaki sa harap niya. Yung lalaking minsang sinumpa niyang kalimutan. Pero ngayon nakatayo roon. Naglalakas to para sa kanya. Hindi kita pipiliin. Gusto ko maniwala ka na kaya ko na ngayon ang mga bagay na dati kong kinatatakutan. Kasi kung dati, ikaw lang ang gusto ko mahalin.
Ngayon ikaw na ang gusto ko ipaglaban. Kahit alam mo mahirap? Oo. Kahit alam mo mapupulaan tayo? Oo. Kahit alam mo baka masaktan ulit natin ang isa't isa. Hindi kita sasaktan. At sa pagkakataong to, lalaban ako. At doon sa ilalim ng liwanag ng poste, tuluyang bumigay si Naya. Lumapit siya kay Kent. Mabagal hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Tang-ina mo, Kent. Ginulo mo lahat ng plano ko. Pero ayos lang, di ba? Hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ito sa kwelyo ng polo at hinila para sa isang halik. Hindi yun katulad ng una nilang halik, hindi desperado. Hindi tago. Ito, totoong halik. Dito, malaya. Wala na akong takot, Naya. Kahit masira lahat basta hindi kita mawawala. Ang drama mo. Pero sige na nga, maniniwala ako for now. Ilang linggo ang lumipas, umingay ang social media. Heir of Fuentabella Group confirms his adopted relationship with former cousin steers controversy. Pero imbes na itago, humarap si Kent sa camera. Sa press conference ng kumpanya, kalmado siyang nagsalita. Yes, I was adopted. And I will be forever grateful to my family. But the truth doesn't change who I am. It only sets me free. About Naya, yes, I love her. Hindi ko kailangan itago yan. Habang pinapanood ni Naya sa livestream ang lahat, hindi niya mapigilang mapangiti. Finally, sinabi niya na. Makalipas ang ilang buwan, nagkita silang muli sa parehong park. Wala nang cameras, wala nang sigawan ng mga tao. Tahimik lang sila. Magkahawak kamay, parehong pagod pero payapa. Tingin mo, worth it lahat ng gulo? Kung ikaw ang dulo ko? Oo. Ang cheesy mo talaga. Pero okay, pagbibigyan kita. Alam mo, Ken, akala ko nun, kailangan ko maging prinsesa para mahalin mo ako. Pero mali pala ako. Bakit? Kasi ikaw pala yung lalaking handang mahalin ako kahit palpak, kahit maldita, kahit masungit ako. Lagi naman kita mamahalin, Naya. Kahit ilang beses mo pa akong sabihin gago, o tanga, o baliw. Yes, definitely baliw ka. Nagkatawanan silang dalawa, magaan at walang tinatago. Ang pag-ibig nila, hindi perpekto, pero sa wakas ito'y kanila na. At sa mundong puno ng pagbabawal, pinili nilang maging totoo. Isang taon nang lumipas, nang mangyari ang lahat. Isang taon mula nang binago ni Naya ang buong direksyon ng buhay niya. Ngayon, hindi na siya ang bratty princess na dati umaasa sa pangalan ng pamilya. Siya na ngayon ang bagong creative head ng Fuentabella Lux. Ang rebranded lifestyle arm ng kumpanya, isang proyektong siya mismo ang nagpanukala, kahit tutol ang board nung una. Sa unang board meeting habang kinakalansing pa ng kalalakihan ng kanilang fountain pen, ngumiti siya ng matamis. Kung hindi kayo maniniwala sa idea ko, ayos lang. Pero wag niyong kalimutan ako ang dahilan kung ba't trending ulit ang pangalan nating Fuentabella. Habang nag-ayos na hair clip, sa harap ng salamin, napangiti si Naya. Simple lang ang suot niya ngayon, white blazer, jeans at sneakers. Kung dati hindi siya lalabas ng hindi naka-heels at designer bag, ngayon mas gusto niya magbukang normal. Yung tipong sarili niya lang. Late ka na naman. Boses ni Kent mula sa pinto. Napatingin siya sa salamin at nakita niya nakasandali ito sa doorframe. Nakangiti, naka-rolled sleeves, parang laging may dalang alo ng kapanatagan sa paligid. Hindi ako late. Fashionably on time lang. Aha. Nilapitan siya nito, kinuha ang mug ng kape sa mesa at tinikman. Matabang. Ba't mo ininom? Dahil sa'yo galing. Ang cheesy mo pa rin. Kala ko nagbago ka na. I will never. Natutula ako ipakita kung sino talaga ako. At ako? Anong natutunan ko? Hindi mo kailangan maging perfect para mahalin. Tahimik silang dalawa. Sa sandaling yung tila bumagal ang oras. Wala nang gulo, wala nang pangwestiyon mula sa iba. Wala na silang dapat patunayan.
Akala ko nun mawawala ka. Hindi ako pwedeng mawala. Kahit kailan. Di na tayo magpinsan. Pero feeling ko ikaw pa rin yung knight in shining armor ko. I'm not your knight anymore. You are my partner from now on. Magkahawak kamay silang lumabas ng building. Walang pakialam sa mga mata ng iba. May ilan pa ring nagbubulungan. Paminsan-minsan may mga artikulong lumalabas na bumabalik sa kanilang nakaraan. Pero ngayong hawak na nila ang kamay ng isa't isa. Wala nang bigat ang mga yon. Sa wakas, natutunan ni Naya ang isa sa pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang lakas ng loob na maging totoo, kahit masakit, kahit nakakatakot. Habang naglalakad sila pauwi, napatingin siya kay Kent. Kung may babalikan ka, babaguhin mo pa ba? Siguro hindi. Kasi kung babaguhin ko yung sakit, baka hindi ko makilala yung ikaw ngayon. Ngumiti lang siya ng napakatamis at kumindat sa lalaki. So ito na yon. Ang alin? Ang happy ending. This is not ending, Naya. This is just our beginning. Then let's make it a good one. Magkahawak kamay silang naglakad sa gitna ng unti-unting dumidilim na kalye, habang ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimulang kumistap, parang bituin na nagbabalik loob sa lupa. At sa bawat hakbang, isang bagay lang ang malinaw kay Naya. Hindi na siya bata, hindi na siya takot, hindi niya na kailangan maging prinsesa. Dahil sa wakas, siya na mismo ang nagtataglay ng kanyang sariling korona. The end.